Sa buhay ho natin, bilang mga mananampalataya, ang isang bagay na napakahirap po talaga ay, of course, naturally, and the reality of this life, we have the miseries. So ang tatalakayin ho natin sa umagang ito, it's about the miseries of life. And that miseries in life, God really understands. At dito sa bahagi nating tatalakayin ngayon, ito po'y composition ni Asaph sa Psalms chapter 83, verses 1 hanggang 3. At dito sa account na to ay ito po'y nabanggit sa 2 Chronicles chapter 20, verses 1 hanggang 37, na ito pong si Jehoshaphat ay nagtagumpay doon sa pakikipaglaban. At ang ilang mga Israelites were in the state of deplorable despondency, na hindi na ho nila alam kung ano ang dapat gawin. But when they turned their misery into prayer, meron pong ginawang himala ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba, ang pag-iyak ay hindi po masama. Nung akin pong kabataan pa, madalas sinasabi ng akin ay, huwag kang umiyak, lalaki ka pa naman. Huwag kang umiyak dahil ang pag-iyak ay isang kapahayagan ng kaduwagan. Pero alam niyo po ba na ang pag-iyak is a sort of total dependency to God. At alam po natin na ang sinasabi ng mga psychologist, meron silang na ang pag-iyak daw, it detoxifies the body. Nakakatulong ho siya para ma-release natin yung mga toxin sa ating katawan. At yung pag-iyak natin, merong tatlong klase ho yan. Meron tayong tinatawag na reflex tears. Ang reflex tears, ito yung mga pagkakataon na halimbawa, napuwing ho tayo. Nausukan yung ating mata. O halimbawa, natusok yung ating mata. So ang pinaka-tendency, normally ay lumuluha, umiiyak ho tayo. So ang tawag doon ay reflex tears. At meron din ho tayong tinatawag na continuous tears. Itong continuous tears naman po, ito yung isang uri ng pagluha na kailangan ho ng ating mata. Dahil kapag ka-dry ho ang ating mata, ang pinaka-tendency, nagiging mahapdi, masakit ho siya. Kailangan ho niya ng lubricant. Okay, the more you cry, it is then very helpful para sa health ng ating mata. At pangatlong bagay, meron tayong tinatawag na emotional tears. Itong emotional tears naman kapag nasaktan tayo or halimbawa na-overwhelm tayo ng kasiyahan, negative, positive, ay pupwede ho nating ma-express yung pagluha. Ay lalo tigit na kapag meron mga pains and bitterness, mga depressions, mga traumas in life, madalas lumalabas ho ang pagluha ng bawat isa sa atin. So isang bagay lang nakakatuwa, alam niyo po ba? Na siyempre kapag tayo po'y lumuha na, nakakapag-develop po ito ng tinatawag natin emotional stability. At saka yung sa breathing natin, yung sa paghinga natin, nanonormalize yung ating paghinga kapag umiyak ho tayo. So, hindi lamang siya merong mental, emotional, physical benefit, kundi meron po siyang spiritual benefit kapag lumuha tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos. Mas lalong nararamdaman natin yung peace, yung comfort, yung power ng ating Panginoong Diyos sa panahon na kapag tayo ay lumuha, umiyak ho sa Kanya. At dito sa bahagi na to, sa Asaph, makita ho natin kung paano ho niya in-express yung kanyang misery sa paraan ng pag-iyak at pagluha. And by the way, sa Biblia, kapag nabasa ho natin yung word na cry, it is always connected with the word prayer. So nakakalungkot nga lang dahil sa atin, madalas ang pag-iyak ho natin dahil nasaktan yung ating puso, nag-away tayo ng ating asawa. Dahil sa ating pag-iyak ay ang nangyayari ho sa atin, umiiyak lamang tayo dahil sa halimbawa, meron tayong sakit. Napagalitan tayo ng magulang, nag-fail tayo sa exam, sa interview, kaya tayo ay umiiyak.
So yun yung pag-iyak na negative. Ang pag-iyak na positive, yung lumalapit tayo sa Diyos, binubus natin yung ating pains because we want the outworking of God to come in us and be experienced by us. So dito po sa bahagi na ating tatalakayin sa ngayon, ito sa Asaph, okay, he experienced the misery in his life. Pero ang kanya pinaka-direct and practical resort is that to come in the presence of God. He prayed before God. Ang sinabi ho niya sa verse 1, napakaganda, O Lord, God of my salvation, have I cried day and night before Thee. Sabi niya, Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan. So sa paglapit ho niya sa Diyos, kaagad ho in-invoke niya yung kanyang personal relationship with his God. God of my salvation. Hindi lamang Diyos, kundi Diyos ng kanyang kaligtasan. Na alam niya na kapag siya ay lumapit sa Diyos, God will work definitely. God will work definitely. Sinabi niya, have I cried day and night. Isipin ho ninyo, araw at gabi siya na umiiyak sa ating Panginoong Diyos. So, sabi ko nga kanina, hindi masama ho talaga ang pag-iyak. Hindi masama ang pag-iyak. Nakakatulong ang pag-iyak. Lalo tigit na kapag ito po ay inilapit natin sa ating Panginoong Diyos. Yung grief and depression na ating pong nararanasan sa buhay, meron po siyang healing process. Pero nagiging matagal yung healing process kapag ang ginawa ho natin, sinolo natin yung mga problema na yan. At ang nangyayari, alam niyo po ba, kapag hindi tayo lumapit sa Diyos, nagiging self-centered tayo. Nagkakaroon tayo ng self-pity. At yung self-pity na yan ay tumutungo sa downward spiral erosion. Naapektuhan yung ating spirituality, naapektuhan yung ating psychological aspect. Ayaw na nating kumain, ayaw na nating maligo, ayaw na nating maglinis sa ating mga sarili. Pero ang nakakatuwa sa mga mananampalataya, yung process na ma-experience natin yung grief na yan at yung mga depression sa buhay, mga pains in this life, ay mas nagiging mabilis i-overcome yung proseso kapag lumapit tayo sa ating Panginoon. Just take them all and express them before God. Those miseries in life. At nakakatuwa ang sinabi nga ng Billy, we can find peace and rest in the presence of God. Wala na pong safe place dito sa ibaba ng lupa. Alam niyo po ba na sa araw-araw makita ho natin yung pagtaas ng bilang ng mga COVID victims. Grabe, ang dami ho. Pero ang nakakatuwa ho sa ating mga mananampalataya ay ganito ang nakakatuwa. Na mapansin din natin kahit nasa loob ng bahay. Bakit naapektuhan pa rin ng COVID? Nagiging COVID positive. Wala na ho talagang safe place dito sa ibabaw ng lupa. The safest place, I believe, na pwede natin kanlungan ay walang iba kundi yung presensya ng Diyos. Yung lumapit sa ating Panginoong Diyos. And truly, we can find peace. He is the great and strong refuge of everyone. At nakakatuwa dahil siya po, he cried persistently. Yun po ang ginawa niya. Unang bagay, he cried persistently. Why persistent? Because it is day and night. Araw at gabi ang kanyang pag-iyak sa Diyos. Walang problema kahit oras-oras umiyak ko tayo sa Diyos. Kaysa sa umiyak tayo sa ating asawa. Kaysa sa umiyak lang tayo, nagmumukmuk sa isang tabi dahil nawalan tayo ng trabaho. O dahil sa sabihin natin, meron tayong karamdaman. O dahil nag-fail tayo sa interview o exam. Ang pinaka-the best na pag-iyak sa lahat ay umiiyak tayo dahil nilalapit natin sa Diyos yung ating mga kabalisahan at mga pasanin sa buhay. At isang bagay pa ang ginawa ho niya, hindi lamang he cried persistently, but in verse 2, ang sinabi ho niya, let my prayer come before thee. Incline thine ear unto my cry. So nakakatuwa ho, it is a cry with hope.
It is a cry, but he cried hopefully. After he cried persistently, he cried hopefully. That his tears embody a hope and faith in God. Hindi lamang ho siya umiyak. Alam niyo po ba, kung iiyak tayo na walang kalakip na pananampalataya at pag-aasa, andun pa rin yung the heaviness, the weight of the troubles in this life. Pero magkakaroon tayo ng liberation, ng kagaanan sa buhay na ito, the moment na kapag umiyak tayo, ng pag-iyak na yan is substantiated with faith and hope in God. Kaya ang sinabi niya, let my prayer come before thee. Alam niyo po ba, meron tayong pag-aaral sa yung speed of light, the speed of sound. Mabilis ho sila. Pero alam niyo po ba, yung speed of prayer substantiated with faith, mas mabilis pa ho yun sa speed of light at saka sa speed of sound. Ito po'y tutugunin ng ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi niya sa John chapter 14 verse 27, peace I live with you. This peace is not just an emotional quality, it's a person. It's a person. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Dahil ang sinasabi sa Old Testament, He is the Prince of Peace. So meaning to say, if we have Christ in us, if we are indwelt by the Spirit of God, so sa paglapit sa Kanya, sila ang nagsusustain sa atin ng kapayapaan. Tama, sometimes our troubles or pains in life are so great that all we can do is cry to our God for help. The hope that God answers prayer will sustain us in such difficult times. Dahil alam natin ang ating Diyos is a covenant-making God. He is a never-lying God. He is a promise-keeper, promise-keeping God. Kaya sa paglapit natin sa Kanya, hindi tayo nananawa, kundi mas lalong nare-rejuvenate yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan at magagawa. At pangatlong bagay, napakaganda, itong kanyang mga miseries, ito sa Asaph. He cried persistently, he cried hopefully, and he cried desperately. He cried desperately. May mga pagkakataon talaga sa ating buhay kapag sinabing lowest portion or darkest moment, na dapang-dapa ka na halos feeling mo wala nang ikababagsak pa doon sa posisyon na kinasasadlakan natin. Tandaan ho natin, kapag bagsak na bagsak ho tayo, ang pwedeng tendency na mangyayari ho sa atin ay hindi na tayo pwedeng bumagsak pa. Kundi ang pinaka-tendency is the elevation, is the promotion, is the lifting up of God. Pero doon sa sitwasyon na yon, mananatili tayong bagsak kung hindi tayo magtitiwala sa ating Diyos. In that desperate situation, nothing will happen kapag hindi tayo lumapit sa ating Diyos. Pero ang gagawin ng Diyos ay itataas tayo ng ating Diyos. Ipaparamdam niya sa atin yung kanyang kalinga, paghibig sa atin kapag lumapit tayo sa Kanya desperately. Ang sinasabi ng verse 3, for my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. Isipin ho ninyo yung buhay na ito. Pansinin ho natin sa araw-araw, kailangan natin kumain. Pag-iisipan natin kung anong kakainin natin. Sa araw-araw, meron tayong budget. Sa araw-araw, kung meron tayong sakit, iisipin natin yung ating gamot. Sa araw-araw, naghihina yung ating katawan. Hindi natin alam kung anong dapat gawin para mapalakas yung ating katawan. Sa araw-araw, kung may problema tayo sa relasyon, nag-iisip tayo ng paraan para ma-patch up yung ating nasirang relasyon. Sa araw-araw, kapag wala tayong provision, gumagawa tayo ng paraan para yung provision na yun, lalo tigit na mga magulang tayo, ay maibigay natin sa ating pamilya. Sa buhay na ito, ang sinabi nga ni Job, Panginoon, isinilang mo ba ang tao? Is man born just to witness and experience the troubles in this life? Sana hindi mo na siya isinilang. Pero dapat natin tandaan, inaalaw madalas ng Diyos
yung heaviness of the troubles in life. Tandaan ho natin, ang sinabi ho ng isang magaling na pastor, minsan yung balikat natin ay bigat na. At hinahayaan ng Diyos na bumigat yung ating balikat para maitiklop natin yung ating mga tuhod. Para lumuhod tayo. Para makita yung spirit of desperateness sa bawat isa sa atin. At magtiwala tayo sa magagawa at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kasi ito mga balikat na to, kapag kayang-kaya pa natin, minsan nagtitiwala tayo sa ating sarili. Hindi tayo nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Sasabihin natin, "Ako Lord, kaya ko pa. Kaya hayaan mo na ako muna ang gumawa ng diskarte." Ang sinasabi ng Biblia, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, in all, the concept of all, even little things. Kahit maliliit na problema, kahit maliliit na bagay that seemingly okay, kaya mo, pero dapat ipagkatiwala pa rin natin sa Diyos. So dapat ibigay natin, ipakita natin that we are desperate enough. That we are desperate enough at ang Diyos lamang po pwedeng gumawa ng pagkilos sa ating buhay. So when disappointments and miseries of life come our way, we feel empty, of course, and desperate. But when we cry our desperation to God, He will sustain us with His strength. So yun ang nakakatuwa sa Diyos. Pinapalis, nireplenish niya ng kanyang lakas, ng kanyang katatagan, yung ating panghihina, if we come to Him and we cry desperately. So nawa ho, tulad ho ni Asaph, nung meron ho siyang problema, umiyak ho siya sa Diyos because of the miseries na kanyang naranasan sa buhay. Siya po ay lumapit sa Diyos. He cried persistently. He cried hopefully. And he cried desperately. So pwede ho natin gawin yan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, walang pwedeng tumulong sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos. God is our refuge in the midst of the miseries of this life and disappointments. He is not only a temporary retreat, He is our eternal refuge who can provide strength in any circumstances of life. Kaya sa umaga hong ito, aking panalangin, anuman pong pinagdadaanan natin sa ating buhay sa ngayon, ito man ay mabigat na sitwasyon, tandaan ho natin, God is a great God. God is an active, working God, 24/7, 24/7. At huwag ho tayong mag-atubili, ang sinasabi ng Biblia, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya dahil Siya ang ating tatay. Tayo ay Kanyang mga anak. We have the direct access to Him 24/7. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y malangin, Panginoon, salamat, napakabuti mong Diyos. At muli, Ama, sa umagang ito, Ikaw ang aming tinataas, Ikaw ang aming dinadakila sa aming mga buhay. Salamat dahil kahit na kami ay merong mga pagsubok, meron kami mga kapaitan sa buhay, alam namin meron kaming dakilang Diyos na handang abutin, handang pagpalain, handang palakasin ang bawat isa sa amin. Napakabuti mo, Ama. At muli ang umagang ito ay aming pinagkakatiwala ang aming buhay sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po sa mga kapatid na ating nakasama sa umagang ito. Lalo't higit na sa ating napakasipag at mabuting pastor na patuloy nagpapaunlak ho sa atin para makapag-share ng salita ng Diyos. Si Pastor Enrico Duyan. Pastor, blessing to your family and to your ministry. In Jesus' name. Salamat po, salamat. God bless everyone.